Minsan, darating pala tayo sa puntong hindi natin makokontrol ang mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay. Susugal ka pa rin sa pag-ibig kahit mali, at ipaglalaban mo pa rin kahit mali. Oh, anong nangyari sa mukha mo, Christy? Para kang luging-lugi dyan. Puna ako sa kaibigan. Parang noong isang araw lang, ay sayang-saya siya dahil umuwi na raw ang asawa niyang seaman. Dahil paniguradong madidiligan na naman daw ang nalalanta niyang pechay. Pero nandito siya sa bahay ko ngayon at mukhang problemadong-problemado. Kumuha siya ng wine sa cabinet at binuksan yon para lagyan ng 2 baso sa lamesa. Umupo ako at kinuha ang baso bago muling tumingin sa kanya. Marahas siyang bumuntong hininga bago nagsalita. Walang gana yung asawa ko. Ako nga lang ang nag-enjoy sa ginawa namin. Mapaklang ani at umirap sa hangin. Tumawa ako na mas lalong ikinalukot ng mukha niya. Huwag mo kong tawanan. Palibhasa wala kang asawa kaya hindi mo ramdam ang nararamdaman ko. Asik pa niya sa akin na mas lalo kong ikinatawa. Bakit naman dinamay mo pa ako sa pagkamiserable mo? Baka naman kasi pagod. Sambit ko, ngunit nginiwian lang niya ako. Anong pagod? Hindi naman siya dati ganun. Dati nga 3 beses sa isang araw pa niya ako kung panggigilan. Hindi naman siya napagod. Hindi kaya may iba nang pumapagod sa asawa ko? Baka may ibang babae na siya. Nangangambang tanong ni Christy at nilagok ng isahan ng wine sa baso. Ano ba bes? Masyado kang nag-iisip ng negatibo. Hindi ba pwedeng may problema lang siya? Kaya hindi niya maibigay ng todo ang hinaing mo? Alam mo, ganyan na ganyan ang mga past boyfriends ko. Nawawalan sila ng gana. Unless, binitin ko ang sasabihin dahil alam kong hindi niya sasang-ayunan ng lalabas sa bibig ko. Unless ano? Anong paraan ang naiisip mo para magkaroon siya ng gana? Atat niyang tanong at halos hindi rin siya kumurap sa paghihintay ng sagot. Gaga, hindi mo sasang-ayunan to panigurado. Umirap ako sa kanya. Bes, kahit ano gagawin ko. Determinado niyang tugon. Kaya mo bang tanggapin na may ibang magpapaligaya sa asawa mo? Para bumalik ang gana niya sa kama, tinaasan ko siya ng kilay at naghihintay ng sagot mula sa kanya. Dahil mukhang nagproseso sa utak niya ang sinabi ko. Ang ibig mong sabihin magbabayad ako ng babae para paligayahin siya? Nanlalaki ang mga matang wika ni Christy. Oo, ganun na nga. Dahil yun ang pinaka-epektibo. Kasi subok ko na. Napakagatlabi si Christy sa sinabi ko. Pag-iisipan ko, maya-maya ay natatarantang sagot niya. Mukhang na-pressure ng gusto si Christy dahil ilang araw ang lumipas ay hindi siya nag-update sa kung anong lagay nila ng asawa niya. Kaya hinayaan ko muna siyang pag-isipan ng mabuti ang sinabi ko. Handa naman akong tulungan siya kung sakali na maghanap ng babaeng makakatulong sa asawa niya. Grace, bungad ni Christy nang akmang palabas na ako ng bahay. Wow, finally, nagpakita ka na rin. Akala ko nilamon ka na ng buhay ng asawa mo. Biro ko at pinapasok siya. Nang parehas na kaming nakaupo, ay napansin ko ang pagtitig niya sa akin. Bakit? May dumi ba ako sa muka? Nagtataka kong tanong at pinunasan ang muka ko. Umiling siya at bumuntong hininga. Ganon pa rin ang asawa ko. Wala pa ring pinagbago. Problemadong sabi niya. So anong plano mo ngayon? Humugot siya ng malalim na hininga at muli akong tinitigan. Tulungan mo ko, Grace. Desididong wika niya. Oo naman. May mga kilala akong babae na pwedeng i-hire para sa serbisyong ganito. Imporma ko at kinuha ang phone para sana tawagan ng kilala kong tao. Ngunit natigilan ako nang pigilan ni Christy ang kamay ko kaya nagtataka ko siyang tinignan. Grace, ikaw na lang ang naiisip ko. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala ang asawa ko sa ibang babae. Babayaran kita ng malaki. Paligayahin mo ang asawa ko ng isang gabi. Nalaglag ang pangako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahang ako ang naiisip niyang babae na pwedeng makatulong sa kanya. Ilang araw ko rin tong pinag-isipan.
Alam kong matutulungan mo ko. Nilapitan niya ako at hinawakan ng kamay ko. Tinitigan niya ako sa mga mata na puno ng pagsusumamo. Nag-iisip ka ba ng matino ha? Papatol ako sa asawa mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Iritable kong sabi. Naiintindihan ko ang problema niya. Pero ayoko namang ako ang gumawa ng solusyon. Hindi niya ba naisip na magkaibigan kami? Tapos ako pa ang gusto niyang gumapang sa asawa niya? Bigla tuloy akong nagsisi. Kung bakit naman kasi, kung ano-ano pa ang pinasok ko sa utak ng kaibigan ko. Bes, wag mo naman akong tanggihan ngayon. Magbabayad naman ako eh. Susubukan lang natin. Udyok niya pa na mas ikinakunot ng noo ko. Nako, nasira na talaga ang tuktok ng kaibigan ko. Sa'yo lang ako nagtitiwala. Kaya nga ikaw na lang ang naisip kong pwede. Malay ko ba kung magkagusto ang babaeng ipapain mo sa asawa ko? Humalukip-kip siya at inirapan ako. Oh, paano naman kung ako ang magkagusto sa asawa mo? Nagtaas ako ng kilay at pinarangka siya. Alam kong hindi mo magagawa yon dahil magkaibigan tayo. Hindi mo ko kayang saksakin patalikod. Proud pa niyang sabi. In fairness, natouched naman ako sa sinabi ni Christy. Uy, bes, ano na? Bigla akong natawa. Paano ba naman kasi ay sobrang pagpapaawa epek ang mukha ni Christy. Para bang sa akin nakasalalay ang buhay niya. Sige na, sige na. Total hindi naman din ako kilala ng asawa mo. Wala akong nagawa kundi ang sumang-ayon. Niyakap niya ako ng sobrang saya. Kung ito naman ang gusto niya, edi ibibigay ko sa kanya. Weird, di ba? Pero ganito talaga ang buhay. Maraming mga pangyayari ang hindi mo inaasahan. Pero nangyayari talaga. Tutulungan pa ba kita sa gagawin mo? Anong naiisip mong plano? Tanong ni Christy nang makabawi. Ano pa nga ba? Di magpapanggap akong ikaw. Pupunta ako sa bahay niyo kapag mahimbing nang nakatulog ang asawa mo. Pumayag naman siya sa naisip kong plano. Kaya naman nang sumapit na ang gabi at tinawagan na ako ni Christy, ay nagmaneho na agad ako papunta sa bahay nila. Nang makarating ay sinalubong niya agad ako at pinapasok sa bahay niya. Tulog na ba siya? Tanong ko agad nang makarating kami sa kabilang kwarto. Oo, kakatulog lang. Tumango si Christy at ibinigay sa akin ang manipis na nightgown. Kinuha ko agad yun at nagpalit. Madilim sa kwarto kaya hindi niya malalaman na ibang babae na ang tatabi sa kanya. Sambit niya pa na tinanguan ko lang. Sigurado ka bang ayos lang sa'yo? Huling tanong ko pa dahil baka may pagtutol na ngayon sa isip niya. Oo, Grace. Kaya sige na, puntahan mo na ang asawa ko. Pinal nitong wika. Tumango ako at tinignan pa siya ng ilang segundo bago ako nagpasyang magpunta sa kwarto nilang mag-asawa. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at sinarado. Habang unti-unti akong lumalapit sa higaan kung nasaan si Rovic, ang asawa ni Christy, ay ganoon naman kabilis ang pagtambol ng dibdib ko sa kaba. Dahil nandito pa rin ang pag-aalinlangan ko. Sanay naman ako sa ganito, pero bakit kinakabahan ako? Nagsimula akong tumabi sa kanya at niyakap ang nakatalikod niyang bulto sa akin. Sinimulan kong halikan ang gilid ng tenga niya para magising siya sa sensasyon. Narinig ko ang mahinang daing niya kaya mas pinag-igihan ko pa. Lumakas ang ungol niya sa mga ginawa ko kaya napangisi ako. Tumatalab na ang epekto ko. Hanggang sa tuluyang gumising si Rovic at hinarap ako para sunggaban. Agad naman ang naging pagtugon ko at sumiklab ang apoy sa kalooban ko. Nang sa wakas ay maghiwalay kami, hinabol ko agad ang hininga ko. Akala ko ba wala kang gana? Nangaakit kong tanong nang magsimula siyang asikasuhin ng saplot sa katawan ko, maging ang kanya. Kakaiba ang ginagawa mo ngayon at nagugustuhan ko. Malalim ang boses niyang sabi. Kinilabutan ako sa boses niya dahil sobrang gwapo sa pandinig ko. Maya-maya pa ay sumisid si Rovic. Napasinghap ako dahil doon. Ginagawa naman ito ng mga ex-boyfriends ko. Pero hindi ganito ang epekto sa akin. Magaling siyang sumisid at talagang napapasigaw ako sa sarap.
Hindi ko alam na talented naman pala itong asawa ng kaibigan ko. Bakit hindi ko naisip na seaman nga pala siya kaya siya magaling? Sa kahibangan ay pinagduldulan ko pa siya ron. Hanggang sa manghina na ako. Maya-maya pa ay walang minuto siyang pinalampas upang angkinin ako. Kung ganito palagi ang nararamdaman ko, paulit-ulit nating gagawin to, Christy. Wika ni Rovic. Halos sumakit naman ang lalamunan ko sa kakasigaw. Dahil sa kakaibang init at sayang lumukob sa kalooban ko. Ilang minuto pa nang nakaramdam ako ng panghihina, ngunit patuloy pa rin ako sa pag-iingay. Ganyan nga, isigaw mo ang pangalan ko. Utos ni Rovic na siyang ginawa ko. Sa pagod ay bumigat ang talukap ng mata ko, ngunit hindi niya ako hinayaang makatulog. Ilang oras niya akong pinanggigilan, hanggang sa pagod siyang humiga sa tabi ko. Agad kaming nakatulog, ngunit nagising na lang ako nang tapikin ni Christy ang mukha ko. Pwede ka nang umuwi, bes. Ako na ang bahala sa asawa ko. Aniya, kaya agad ang naging pagbangon ko kahit nahihilo pa sa sobrang antok. Oo nga pala, asawa nga pala siya ng kaibigan ko. Nakalimutan kong binayaran niya ako para dito. Kaya naman nagbihis muna ako bago nagpaalam sa kanya. Nang mga sumunod na araw, ay hindi ko nakalimutan ang nangyari sa amin ni Rovic. Paulit-ulit siyang pumapasok sa isip ko, at ang malandi ko namang katawan ay hinahanap-hanap ang init ng katawan niya. Nakaka-adik, at ngayon ko lang naramdaman to. Ngunit hindi ko pwedeng ipagpatuloy ang pagpapantasya ko sa kanya dahil asawa siya ng kaibigan ko. Grace, success ang plano. I'm so glad dahil bumalik na ulit si Rovic sa dati. Kung hindi mo na itatanong, enjoy na enjoy ako sa bakbakan namin. May kilig at tuwa na wika ni Christy. Dumaan siya sa coffee shop ko para ikwento ang nangyari. Ngunit heto ako at para bang may kirot na nararamdaman sa puso ko. Dahil ba naiinggit ako? O dahil gusto ko lang na sa akin makaramdam ng ligaya si Rovic? Pero may hinahanap siya sa akin. Yung feeling daw nung mga nakaraang gabi na binigay ko sa kanya. Para daw kasing iba akong tao noon kaya kinabahan ako. Nakahawak pa sa dibdib na sabi niya. Patago naman akong napangiti. So, bakit ka napadaan ngayon? Sumimangot agad siya. Wala na naman gana ulit si Rovic, kaya gusto kong paligayahin mo ulit siya. Imbis na umayaw ka tulad noong una, ay agad akong sumang-ayon. Nagpunta ulit ako sa bahay nila nang makatulog si Rovic. Wala akong sinayang na oras para paligayahin ulit siya. Ikaw ba talaga yan, Christy? Tanong ni Rovic habang gumagalaw sa ibabaw ko. No. Pag-amin ko na ikinatigil niya. Plano ko na talaga to. Ang magpakilala sa kanya para malaman niyang ako ang mas nakakapagbigay ng gana sa kanya. Agad ang naging pagtigil niya na kinakunot ng noo ko. Kung ganun, sino ka? Mabilis siyang bumangon at binuksan ng ilaw para makita ko. Bahagya pa akong nasilaw kaya tinakpan ko ang mukha ko. Ngunit nang makabawi ay tinignan ko si Rovic na nasa harapan ko na ngayon. Mataman siyang nakatingin sa akin habang sinusuri niya ako, mula ulo hanggang paa. Ako si Grace, kaibigan ko ang asawa mo. At binayaran niya ako para gawin to. Umaasa siyang magkakaroon ka ng gana, once na masatisfy kita. Paliwanag ko at muli siyang inabot. Hinawakan niya ang kamay ko upang pigilan sa binabalak kong gawin. Napahilamos siya sa muka at naguguluhan pa rin akong tinignan. Nangyari na at wala na tayong magagawa, Rovic. Just go with the flow. Parehas naman tayong nagkaka-benefit. Ngumisi ako. Sa huli ay sumuko rin siya at nagpaubaya. Pinainit namin ang malamig na gabi sa kama. Kinabukasan ay pinuntahan akong muli ni Christy sa bahay ko habang nag-aayos ako papunta sa coffee shop ko. Grace, akala ko ba nagkasundo na tayo na hindi sasabihin kay Rovic na ibang babae ang nagpapaligaya sa kanya? Naiinis niyang sambit habang nakatingin sa pag-aayos na ginagawa ko. Tinanong niya ako at binuksan pa ang ilaw kagabi para kumpirmahin kung sino nga ako. May magagawa pa ba ako? Dahilan ko naman.
Hindi mo sana siya hinayaan. Problemado niyang sabi. I'm sorry pero busy ako. Bumalik ka na lang ulit kapag kailangan na ako ng asawa mo. Nginisian ko siya bago tuluyang umalis. Naghintay ako ng 1 linggo sa pagbalik ni Christy para hingin muli ang tulong ko. Ngunit hindi pa siya nagparamdam. Hinahanap na ng katawan ko ang mainit na katawan ni Rovic. Ngunit gayon pa man, ay hindi ako humingi ng update sa kaibigan ko. Napansin na siguro niyang masyado ko nang in-enjoy ang asawa niya. Kaya natakot na rin siguro siya. Muli kong tinignan ng phone ko kung may message ba si Christy. Pero wala talaga. Bumuntong hininga ako at plano ko nang umuwi nang mapansin ko ang bulto ng lalaki na nakatayo sa maliit na kotse ko. Kumabog ang dibdib ko nang makitang si Rovic yun. Tumakbo ako palapit sa kanya dahil sa magkahalong saya at pagkasabik. Narinig ko naman ang mahina niyang pagtawa at niyakap din ako pabalik. Alam ko na kung saan patungo tong pagkikita namin. At namalayan na nga lang namin na nakarating na kami sa bahay ko at hindi na napigilan ng kagustuhang gawin sa isa't isa. Alam ba to ni Christy? Tanong ko habang yakap ang katawan niya. Pinaglaruan niya ang buhok ko kaya napangiti ako. Alam niya, sinabi ko sa kanya. Hindi siya pumayag, pero hindi niya maibigay ang hinahanap ko kaya wala siyang nagawa. Hinahanap ka ng katawan ko. Aniya kaya mas lalo akong napangiti. Ganun ang naging gawain namin ni Rovic. Sa tuwing hinahanap niya ang katawan ko, ay agad akong tumutugon sa kagustuhan niya. Dahil ramdam ko rin ang nararamdaman niya. Hanggang sa napag-alaman ko na lang na hindi na normal ang nararamdaman ko para sa kanya. Dahil hindi na lang katawan niya ang gusto ko, kundi pati ang puso niya. Nagustuhan ko ang asawa ng kaibigan ko at wala na akong pakialam kung tapusin man ni Christy ang pagkakaibigan namin. Malandi ka. Sinugod ako ni Christy sa coffee shop ko habang kausap ko ang mga customer. Ahas ka, Grace. Galit na galit niyang sumbat at pinagsasampal ang mukha ko. Inayos ko naman ang buhok kong nagulo dahil sa ginawa niya. Dinuro niya ako at binalingan niya ng tingin ang mga customer ko. Mga agaw tong babaeng to. Best friend niya ako pero nagawa niyang agawin ang asawa ko. Sigaw pa niya sa mga ito. Ngumisi naman ako at sinumbatan siya. Ako? Hindi ba ako ang ginamit mo? Binayaran mo ko para paligayahin ang asawa mo. Tumanggi ako noong una, pero pinilit mo ko. Matapang kong sagot. Kasi pinagkakatiwalaan kita. Tapos ito ang magiging ganti mo sa akin. Kaya nga ikaw ang pinili ko dahil alam kong hindi mo kayang gawin ang kinakatakot ko. Pero anong ginawa mo? Nagpakasasa ka sa asawa ko. Galit at umiiyak na wika ni Christy. Ngunit baliwala sa akin ang lahat ng sinabi niya. Ma'am Grace, doon na lang po kayo mag-usap ni Ma'am Christy sa opisina mo. Naaabala po ang mga customer. Mahinang sabi ng tauhan ko. Hindi na kailangan dahil aalis na rin ako. Wag na wag ka nang lalapit ulit sa asawa ko. Matalimang tinging pinukol sa akin ni Christy bago umalis. Siya ang kusang lumalapit sa akin. Pahabol ko pang sabi. At yun na ang huling pagkikita namin ni Christy. Nawalan kami ng komunikasyon sa isa't isa at naputol na rin ang pagkakaibigan namin dahil lang sa isang lalaki. Hindi ko alam kung handa rin bang iwan ni Rovic si Christy para sa akin dahil hindi naman namin napag-usapan yun. Dumaan ang 2 linggo na wala ring paramdam si Rovic. Sinubukan ko siyang kontakin pero nakapatay palagi ang phone niya. Tinadtad ko rin ng text at chat ang phone niya pero wala akong response na nakuha. Kinagat ko ang kuko ko at nagpabalik-balik ng lakad sa kwarto. Nababaliw na ako dito at gusto ko na ulit makasama si Rovic. Miss na miss ko na siya. Hindi kaya pinipigilan siya ni Christy na makipagkita sa akin. Hindi ko na kaya. Kailangan ko na siyang makita. Dumiretso ako ng bahay nila at nakailang katok sa pintuan nila. Christy, ilabas mo si Rovic. Alam kong nandyan siya at pinipigilan mo ang pagkikita naming dalawa. Sigaw ko habang malakas na kinakatok ang pintuan. Ilang sandali pa ay binuksan niya ang pintuan. Agad ang naging pagpasok ko
at malakas ang loob na tinawag ang asawa niya. Ang kapal talaga ng mukha mo, sarkastikong ani Christy at hinablot ang braso ko para pigilan sa pag-akyat ng kwarto nila. Mahal ko na ang asawa mo. Kasalanan mo rin dahil binigyan mo ko ng pagkakataon. Hinayaan mo kong mahalin ko siya. Kung sana hindi mo ko pinilit, magkaibigan pa rin sana tayong dalawa ngayon. Paninisi ko sa kanya. Ikaw ang sumira sa tiwala ko. Kung sana pinigilan mo yung kakatihan mo, kung sana pinigilan mo yung kalandian mo, hindi ka sana naging kabit at parang asong habol ng habol ngayon sa asawa ko. Siya naman ngayon ang nakangisi. Nasaan si Rovic? Kailangan ko siyang makita. Sinubukan kong kumawala sa mahigpit na hawak niya, pero hindi ko nagawa. Parang awa mo na, Christy. Kailangan ko siya. Pahiram ng asawa mo. Pagmamakaawa ko na halos lumuhod pa. Malakas niya akong sinampal dahil sa sinabi ko. Gumising ka nga sa kahibangan mo. Bumalik na sa trabaho si Rovic. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon para magbago at maghanap ng lalaking magpapasaya sa'yo. Dahil kailanman ay hindi ko hahayaang mapasayo ang asawa ko, Grace. Nanlambot ang tuhod ko. Hindi ko naalalang mainiwan pala siyang trabaho. At panibagong taon na naman bago siya muling makauwi. Sa loob ng 3 taon na yun, ay naghintay ako sa muli niyang pagbabalik. Inaasahan kong ako ang pipiliin niya kaysa kay Christy. Hindi ako sumubok maghanap ng iba dahil walang makakapantay sa kanya. At nang dumating si Rovic ay kinlaro niya sa akin na si Christy pa rin ang pipiliin niya. Dahil ginawa niya lang pampalipas ng oras ang nangyari sa amin noon. At ngayong nanumbalik na ulit ang gana niya sa kama kasama ang asawa niya, ay hindi niya na ako kailangan. Nagpakalayo ako para makamove on at para hindi ko maisip na guluhin ang buhay nila. Ginawa nila akong isang basahan na pagkatapos gamitin ay itatapon na lang basta. Kaya naman pagkatapos ng lahat ng nangyari, ay natuto na ako. At nang sa wakas ay may dumating na lalaki sa buhay ko at handang tanggapin ang nakaraan ko, ay hindi na ako nagdalawang isip pang papasukin ito sa puso ko. Nagkaroon kami ng sariling pamilya at namuhay ng mapayapa sa kabila ng lahat.